loves! Welcome back sa aking channel at para naman sa mga taong hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Ganang Pilipina sa Espanya. Welcome to my YouTube channel. So dito sa aking channel, I share everything about my life, lifestyle videos from makeup, skincare, hanggang sa mga unboxing videos at hair care videos na madalas nating ginagawa dito sa aking channel. Kaya kung gusto mo yung mga videos na ganon, please consider to subscribe to my channel at i-click mo na rin pati yung notification bell para updated ka sa mga future videos ko. Okay, so sa video natin ngayon, i-reveal ko sa inyo kung magkano ba yung nagagastos namin kapag namimili kami, like grocery and personal care dito sa bahay. So normally talaga kapag ka nag-grocery ako o kami, hindi yung isang bilihan na nabibilhin mo lahat. Kasi normally kasi ako lang talaga yung bumibili o nag-grocery kasi mas hawak ko, alam ko yung budget, plus alam ko rin yung kulang dito sa bahay. Pero may mga pagkakataon na let's say, pagka-uwi na after ng school ng aking anak, pinabibili ko na siya ng kailangan namin. Like yung tubig, yes. Yung tubig ay binibili namin dito. Yung inumin, yung tubig na inumin binibili namin dito. Kaya niya kasi bitbitin yun kasi nga mabigat. So, siya na yung inuutusan ko na bumili. And then, yung gatas din sa loob ng isang linggo, siya na yung bumibili nun. Kasi yung gatas dito ay hindi yung powder, kundi yung fresh milk na nakalagay sa mga tetra pack na malalaki. So, siya na rin yung bumibili nun. Plus, let's say, mamimili ako ngayon. So, para na yon sa susunod na linggo. So, minsan talaga, hindi sa isang araw bibilhin ko na lahat kasi nga mabigat. So, hindi ko kakayanin. So, let's say, bumili ako ngayon and then the next day or sa susunod na araw, bibilhin ko naman yung kulang. Minsan sa isang linggo, 3 beses ako bumibili. Chop-chop yon. So, bibilhin ko lang yung kung ano yung kaya kong bitbitin. And then, yung total amount na inaabot namin na budget sa loob ng isang linggo, swerte na kung umabot lang ako ng 30 euro. Minsan talaga, swerte na namin kung ang gastos lang namin sa loob ng isang linggo sa grocery, sa pamimili, ay 30 euro. Pero nangyayari lang yan kung, let's say, last week na grocery namin, meron pa akong isda, meron pang baboy. So, mababawas yon sa budget ko, mababawas yon sa bibilihin ko ngayong linggo, kaya mababawasan. Pero ang maximum amount na budget ko sa grocery kapag ka namimili kami ay umaabot ng 100 euro. So, bakit naman hindi sa isang araw ko siya bibilhin? Bakit chop-chop ako kung mamili? Kasi madalas bumibili ako after ng trabaho ko eh. So, doon ako namimili. And then, kasi kami ni husband dati, kapag kasabay yung aming day off, dalawa kaming mamimili o dalawa kami ng anak ko. Pero normally talaga, madalas ang nangyayari, ako lang yung namimili sa grocery after ng trabaho ko. And then, eto naman yung second grocery namin para ngayong linggo. And then, eto naman ay isda. Isda yan. Eto yung parang meatloaf dito sa Spain. I-chop mo lang yan. And then, bumili rin ako ng tortilla de patata. And then, ngayon ako bumili ng mga pang-ulam namin ngayong linggo. So, eto ay baboy. And then, eto naman yung longganisa. Chicken longganisa yan. And then, eto rin ay chicken. Marinated na yan. So, i-air fry na lang namin. And then, kumuha rin ako nito. Kasi, pag may pasok ako ng maagang-maaga, ganyan lang kakainin ko, okay na. And then, eto rin pala. Eto ay isda. Isda yan, nakakat na yan. So, titimplahan na lang yan ni husband, tapos saka lulutuin. Merluza yung isda na yan. And then, eto din, pang-ulam din namin yan. So, kung may matitira dyan, idadagdag namin yan para next week. And then, eto naman yung gatas na lagi kong pinabibili sa anak ko after ng school niya. 6 kasi yan, saka medyo mabigat, kaya siya na yung pinaibibili ko. And then, ganito naman yung tubig na binibili dito para inumin. So, mabigat to. Medyo mabigat yan. Kaya yung anak ko na rin yung pinabibili ko niyan after ng school niya. Okay, so eto lahat yung grocery na napamili namin. So, 3 resibo yan kasi nga 3 beses akong nagpunta sa grocery kasi nga sa sobra daming kulang. So, sa first resibo, umabot kami ng 47 euros and 62 cents. So, ito yung time na kasama ko yung asawa ko. Tapos, sa sobrang dami niya at mabibigat
mabibigat. So, nagpasundo na kami sa anak namin kasi nga hindi namin kayang dalawa. So, kaya siya mabibigat kasi ito yung time na sobrang dami ng kulang sa amin, included pati yung mga panlaba namin. Yan, kailangan din namin bumili. And then, kung napapansin niyo may aros dyan. So, bumili lang ako ng dalawa kasi wala na kaming aros nung time na yan. Yung aros ay bigas. Bigas po yan. So, pan de leche, meron din kaming binili. So, mga malalaki yan talaga. Bukod sa yung presyo niya ay malalaki, mabibigat yung mga yan. So, yung asawa ko saka anak ko, mahilig sila sa Coca-Cola, saka sa mga juice. Kaya, ayan, bumili din kami. And then, dito naman sa pangalawa, ako na lang yan. After ng trabaho ko, ako nagpunta. So, kung napapansin ninyo, more of croissant siya ngayon, saka aros. So, 3 o 2 yung mga binili ko dyan. Tapos yung servilleta naman ay yung tissue. Tissue dito sa, kasi naubusan kami. Tapos may empanada din akong, ensaymada, hindi empanada. Tapos yung arroz nga ay bigas. Tapos yung croissant ay bread. So, ilan-ilan lang naman yan. So, hindi ganun karami yung nabili ko. Pero umabot ako ng 22 euros and 95 cents. And then, dito naman pagdating sa pangatlo, ayan, ito na yung talagang pinakakailangan kasi ito yung lulutuin namin sa loob ng 1 linggo. So kung napapansin ninyo, meron diyang, yan yung mga pang-ulam na to, alas adobadas, longganisa de pollo, choleta lomo, mga pang-ulam yan. Filete merluza ay, isda yan. Tapos espinacas, gulay, yan, spinach. Tapos bumili din ako ng chopped pork. Tapos, ano pa ba? Bumili ako ng tortilla kasi favorite namin yan. Kung nag-ensalada kami, yan lang din yung kinakain namin mag-ina. And then, dito sa pangatlong resibo, umabot naman ako ng 27 euros and 23 cents. At yung total ng lahat ng napamili ko ay umabot ng 97 euros and 80 cents. Thank you for watching, my love. At sana nagustuhan mo itong ating video ngayong araw. At kung nagustuhan mo naman itong ating video, please don't forget to give me a thumbs up at pwede mong i-share itong ating video sa mga taong tingin mo ay nangangailangan. Pero tulad ng dati, bago tayo magtapos, kung bago ka dito sa aking channel, please subscribe to my channel at i-click mo na rin pati yung notification bell at huwag mo rin kalibutang i-click ang all after ng notification bell para updated ka at wala kang mamiss sa mga susunod ko pang videos. Thank you for watching, my loves, and always remember to be beautiful inside and out. And so yeah, thank you for watching and see you on my next videos. Bye, my loves! Thank you!